I'm back na to the Philippines. Char. Dito na ako sa kwarto, guys. Uwi na ako. Laruan ng pusa. How are you? Oy, House of Air Entertainment, thank you. Like, guys, sobrang we had a great time sa Australia. Tapos, kahit short lang, sobrang saya niya. Thank you, Gigi Era, ate. Oo nga. Kakagising ko lang kasi. Parang 15 minutes ago. Carl, hello, thank you. Thank you sa pag-welcome sa amin, sa pagpa-enjoy. I hope you know Pack 1, Pack 2 is what my fam says when we're steaming. Ay, vocal steams niya yan. Music ko, hello, okay lang. Actually guys, ngayon, kahoy ko lang, di ba? Mananahi na naman ako. Gusto niyo yun? Kasi, meron akong racket sa Wednesday. Kailangan yung damit na yon. Yung damit na yon natapon ko na. There are no complaints. Sana guys, pag nasa Australia kayo, punta naman kayo sa mga shows in Gigi Era. Sobrang saya. Parang nagre-reunion. Alam niyo yun? Hi, Dominic. Balik kayo dito, Han. Gusto ko nga soon. Gusto ko kasama ko si Ari. Gusto ko mag-Arizona bonding sa, sa Australia. Di ka ba na jetlag? Di ko nga alam kung anong feeling ng jetlag. Feel ko, yung pinaka-jetlag siguro na feeling is yung sa yung nasa LA ako kasi parang okay yung tulog ko nun. Oo nga, kahapon guys, diba nag-post kayo na first Sunday na walang Arizona bonding. Alam nyo, parang feeling ko ang tagal-tagal na yung last Arizona bonding. Parang feeling ko 3 weeks ago, 2 weeks ago, kasi daming nangyayari. Pero parang last week lang pala siya. Okay, mag-alala. Meron naman tayo November 9. Pasabag ba tip doon? Ito guys, sa Australia, like, yung mga Australian drug, hindi talaga siya uso sa kanila ang tipping culture. So, madalas, hindi nagtitip yung mga Australian sa Australian Queens, gano'n, sa mga normal shows. Pero nung sa amin, ang daming blessings na binigay, ang daming shinare na tips yung mga yung mga Filipino drag fans, ganyan. Kasi yun nga, kasi minsan lang nila kami nakikita, ganyan. So, ang atake, parang nung nagkasama namin si Ivory, sabi niya sa akin, alam mo Hana, pag natitipan dito, sobrang big deal. So ngayon parang sobrang big deal. Sabi ko sa kanila, you know what, because it's Filipino fans. Parang ganun sila mag-love. Good day, mate. Hey, hi Doc Micah, how are you? I miss you na. Miss ko din puso ako. Ito kami sa Arizona bonding. Oo nga. Pero, mag-meeting nga ka siguro kami ni Ari mamaya. Hana Beshi in Harala Union. Uy, nag-Harala Union na ako parang 2 beses. Or 1 beses. 1 beses pa ata. Kumusta flight, ma? Okay lang naman. Ang cute ng namin guys, ng bedsheet. Kulay pink.
bago. I'm so cozy! Ano yung tanong kanina? Kamusta flight? Oh, mahaba yung flight, te. Pero natulog lang naman ako. Pero sakit sa likod. Parang, actually medyo mani lang siya nung compared dun sa naranasan kong 16-hour flight. So, parang wala lang siya for me. Bet niyo ba ng Arizona bonding mga beshi local tour? Sige. I-chat yun si Ari. Sige po natulog pa yan si Ari kasi galing may show kahapon, di ba? Miss you, Hannah. Hello, I miss you guys. But I'm back. Very excited sa Drag in the South year-end party. Oo, syempre. Pero, matagal pa kasi siya. So, wala pa siya sa isip ko ngayon. Kasi, parang, sa dami ng mga nangyayari at mangyayari pa, parang, I'm just, parang ano yan, parang, facing it one at a time. Iniisa-isa ko lang kasi, baka ma-overwhelm ako. Sama ka, Arizona, Sahara. Pag na-invite ako sa Sahara, dadalhin sa CDO ang Arizona banding. Let's see. I miss you, Enya. Miss ko yung pag-iiyak mo. Check. CJ! Si CJ Victoriana. Ayan. Tuesday? Oh my God, ano bang araw ngayon? Hindi, Wednesday pa naman. Hindi, may nag-notif. CJ, thank you so much sa, hospitality. First, kasi nurse ka, so hospitality. Okay. Hindi. Sobrang thank you sa parang, kahit sa ganong paraan, like in one night, parang ang saya-saya natin, nag-party tayo. And alam niyo guys, minsan lang kami nakakapag-party, like after show, wala lang. So happy. Si Vanessa, how are you? See you, ma. Pahinga hard. Di pa ako makakapagpahinga. Para last push ko itong sa Wednesday. Then, medyo makakapagpahinga na ako ng very light. Kasi guys, sige, kwento ko na naman ulit. Char. Ang timeline na mga pangyayari lately. Okay. Simulan natin sa last na episode 9, Arizona Bonding. Episode 9, sa finale ng Drag Race last week. Diba nag-host ako? Ay, hindi. The night before. Sige, Arizona Bonding na nga, episode 9. Arizona Bonding episode 9, natapos na yan. Pagka kinabukasan, sige, ang agenda ko today is mananahi ako ng damit para sa damit ko sa Beechcraft. Ayan. Manahi ako, ganyan. Tapos, dalawang damit yung tinahi ko. Tapos, after that, nung Tuesday, tumawag sa akin ang Drag Race. Mag-host daw ako ng finale. Tapos, gabi na sila tumawag. Oh my God, wala akong damit. So, gumawa ko ng damit nung parang madaling araw na ng Wednesday. Tapos ako, basta mga alas 2 ng hapon. Tapos alas 3 ng Wednesday, call time na namin doon sa finale. Ayan, nag-host na akong pak. Tapos kami alas G's or 11. Tapos flight ko na ng alas 3. So, kailangan na sa airport na kami ng mga alas 2. So, ayun. Parang dire-diretso. Pagdating ng CDO, pahinga muna ako ng whole afternoon. Nag-rehearsal na kami ng Thursday to Friday. Buong araw yun po rehearsal. Tapos, Saturday, Beechcraft. Ayun, nag-rehearsal sa umaga. Nag-show sa hapon.
Tapos, natapos kami 4 a.m. ng Sunday. Pag na to, flight ko na pa Manila ng alas 10. So, dapat mga alas 9 or 8:30 nasa airport na kami. Ayun. Tapos nag-Arizona. Pagdating ko sa Sunday dito, sa Manila, nag-Arizona banding ako kagad. Ayan, sa na banding. Pak. Yung the Thanksgiving. So, diretso lang ang Thanksgiving na ako. Ganyan. Tapos, after Arizona banding na Thanksgiving, may isang araw ako kinabukasan na medyo pahinga. Pero ginawa ko siya parang nag-empake ako ng mga gamit. Tapos, the next day, flight na namin pa Australia. Ayan, flight na namin pa Australia. Pagdating kami Australia, alam niyo yung Australia guys, parang naging bakasyon din namin siya. Naging bakasyon na din namin siya. Nagbakasyon na din kami, pak. Tapos, nag-show. Tapos, nakakaloka kasi after ng Sydney namin, empake kami kaagad, diretsong empake. Kasi, iba yung culture ng drag sa Sydney. So, empake kami agad. Tapos, pumarty lang saglit. Tapos kami pumarty mga sa madaling araw na. Yung flight namin, 7 a.m. Papuntang Melbourne. So, ngayon, diretso na kami, Melbourne. Parang mga 30 minutes na siguro tulog ko. Ganun, tapos tulog lang ko sa aeroplano. Tapos, pagdating namin Melbourne, ayun, kumain lang kami, ganyan, ligo. Nag-nap kami ng 1 oras, kami lahat. Kasi, hindi namin carry. Tulog kami, naligo, nag-makeup. Tapos, diretso na kaming show pagkagabi. So, mati kami ng Malalay. Wala lang. So, yun lang. Mas umuwi na kami. Ayun. Ano mga comments? Sorry, hindi ko na nabasa. Hala, make sure na umusog yung fucking, na nga tayo mag-filter. Ayan. Hindi sobrang haggard ko. Nakahagising ko lang. Ang saya panoorin. Oo nga, ang saya nga ng show. Like, masaya siya, as in. Sana makita na personal yung look mo sa Australia. Anong look? Anong look? Nag-vlog ko ba kayo? Hindi. Gumawa lang kami video lang kami. Ewan, ng video yun. Tapos ngayon, fast forward to now, nakauwi na ako. Mananahi akong damit for our show. Kasi may show ako, private show. Parang corporate gig sa Wednesday. Tapos, kailangan ko ng damit. Kasi I miss you. I miss Australia. Kung tatanungin mo anong mas bet ko, Melbourne or Sydney, parang wala. They're both special in different ways. Ano masarap ulamin, ma? Sige. Ikaw pili na pagkain mo. Sarap ulamin. Masarap yung pritong bangus. Oh my God. Masarap yung pritong bangus tapos ensaladang talong. Anong best food ang natikman mo, ma? In what context? Anong category? Sana nag-uwi po kayo ng kangaroo. Hindi namin mauwi yung kangaroo kasi naging meeting siya lagi, tapos lagi naman siya kasama. Tapos nakatira pa kami sa bahay niya. Check. Nakapag-ikot-ikot ba kayo sa Melbourne? Saglit lang. Doon lang sa CBD. Drop mo November shows mo, Hana. Alam nyo guys, it's so funny. Char, Englishera. So funny. Hindi. Nakakatawa lang kasi sa November, I'll be parang 10 days ng November. Second week to third week. Wala ako sa Pilipinas na naman. Wala ko sa Pilipinas na naman, nakakainis. Kasi, mag-Vietnam ako.
Nakatajat si Ari. Ang mabaihan yun. Hindi siya racket. Ano siya, parang, tawag dito, parang, gala lang, ganun. Kasi kasama ko yung mga barkada ko, ganyan. Okay. Okay. Anyways, sa November, parang 14 to 21. Yeah, 21? So, I think it's 8 days. 8 days pa. So, pupunta ako nag-Vietnam kami ng mga friends ko kasi ang tagal ng plano yon. Tapos, lagi na sila nag-iibang bansa. Tapos ako, hindi ako nakakasama kasi busy-busy nga. Tapos, this year, sabi ko sa kanila, sama na ako. Yun. Na mag-ano kami, from mag-Hanoi, tapos mag-Sapa. So, kung may mga Pinoy doon, hello. Hi, Cheska! Tapos, sa December, ulit na naman babalik naman ulit ang bakbakan. So, yung nga, yung dami nag-i-inquire. Ano mo yan, parang, medyo nasasayangan ako sa racket. Yung parang, from November 40 to 21, may mga nagtatanong na, kung pwede ba ganito, ganyan, show, ganyan, nag-i-inquire. So, hindi po pwede, nasa po ako, nasa Vietnam, gano'n. Ano yun, parang, uy! Correct, pahinga travel siya, hindi siya show travel. Ako po may gusto kong mapuntahang mga lugar. Mga gusto kong puntahan na lugar is Japan. Hindi ko nakapunta ng Japan. Gusto ko makapunta. Japan, tapos gusto ko mag-Japan, tapos yung countryside. Ano yun? Parang, alam niyo yung Ponyo na cartoons? Yung Ponyo na cartoons, gusto ko yung ganon, yung mag-bike sa gilid ng cliff, tapos may beach, tapos may tram. Ano yung ganon? Yun lang mga gusto ko. Angelique, hello! Punta ka kayo sa November 8. I miss you guys. Kayo dalawa ni David. Nood kayo para gagawin namin kayo. Tapos, bigay kayo 1,000, charing. Thank you, Lord. Like guys, sobrang grateful lang ako ngayon. Would you still go back to New York? Alam mo, like, gusto ko talagang bumalik to New York. Like, kasi New York yung dreamest? Char. Ito yun ang pinaka-dream destination ko. Tapos, di ba napuntahan ko na? Gusto kong bumalik talaga doon. Pero I don't know when or kailan or how. Basta, sunod siguro. Dreamerist. Yes, Dreamerist. Tapos alam nyo, medyo nasira din yung ko kasi sa lahat ng mga pinupuntahan ko mga lugar, gusto ko makatikim ng Jollibee nila. Kasi tikman ko na Jollibee ng LA, Jollibee ng New York, Jollibee ng Singapore. Wala palang Jollibee sa Australia. Sa Vietnam na lang. Kasi may gulay sa Vietnam eh. Merong sinabawang gulay. Sige, magtanong-tanong pa kayo kasi wala lang, namiss ko din mag-live ng ganito. Ano pinakamasarap sa Jollibee? Sige, nag-Jollibee ako kanina pag uwi ko. Ang pinaka-bet ko sa Jollibee, ang pinaka go-to or to-go. Go-to order. To-go. Go-to. My go-to order. Yeah, tama, my go-to order. Ang go-to order ko sa Jollibee is Jollibee spaghetti dalawang version. Jollibee spaghetti with chicken or Jollibee Jollibee chicken palabok, like
Oh my God, it's so good. O, go. Orderin nyo yan. Orderin nyo yung Jollibee Chicken Palabok. Sobrang sarap. Tapos guys, like, gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share ha. Alam niyo, sobrang sarap ng McDo sa Australia. Pero, hindi ko lang bet kasi walang rice. Alam niyo yun. Pero, ang sarap ng, meron silang wings. Oh my God, ang sarap. Tapos, kami ni Kiana, na-addi kami sa na-addi kami sa Coke slushy nila. Sobrang, oh my God. I love it. Like, sobrang, alam niyo yung Slurpee sa 7-Eleven? Pero Coke version. Sarap niya, as in. Tapos, malaki serving, hindi. Sakto lang. Mas malaki pa rin yung sa Amerika. Yung parang, oh my God, over naman to. Ano po gift gusto niyo matanggap? Alam niyo guys, hindi naman ako parang nagre-request ng mga kung ano-anong gift. Ano lang, kung whatever, ang tawag na to? If you're feeling generous, okay lang sa akin. Kahit, kahit ano lang. Basta yung mga, mas better siguro, better siguro yung mga nagagamit. Ano yan? Para hindi, kasi guys, ginagamit ko talaga yung mga gift. Wait, ano ba mga gift na nagamit? Lang, kape. Yung kape ko, hindi ko na yung mga gamit, ginagamit ko talaga siya. Yung mga ginigift na yung mga pang makeup, yung mga makeup tools, ginagamit ko talaga siya. Basta, kahit hindi ko sila sayang. Guning ka nga, ma. Hindi na ako nabuguning. I don't do guning na like, it's so like, corny. Charing. Girl, boy, bakla, tomboy. Ay! Hala! Meron na kaming plano ni Odasha for Halloween. Antayin na lang. May day 2 ba ng Arizona Banding mga beshi? Meron na wala. Wala akong sabihin. Ano yan? Sana mag-collab na kayo ni Will. Actually guys, nakakita ko nung bagets pa ako. Medyo okay. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Yung bagets version ko. Ba't na ba Jollibee? Okay lang, kumain ako ng Jollibee. Okay lang. Hanap, parinig ako ng Aussie accent. Hindi ako ng Aussie accent. Charing. Si Angel ba? Fuck, Mary, kill mo. Kill. Ang gagawin na yung gamarihan. Babae yun. Mapansinin mo ako anong relax pads gusto mo. Ay, hindi ako natanggi dyan. Ang relax soap na ginagamit ko lately is yung ganito, oh. Sige. Lagot ko sa kuya. Hindi. Bakit ako natatakot kay Maxi, ha? Si Maxi daw is fuck. Hi, Hannah. Nakikita sa Sydney. Hello po. Sana nag-enjoy po kayo sa show. Si Minty daw. Fuck, Mary Kill. Sige. Si Minty. Di kasi kaibigan ka kami ni Minty. Like, friend kami ni Minty. So, ano na lang. Sige, fuck. Hi, Hannah. May time limit ko ba ang meet and greet sa market? Di ko po alam. May meet and greet ba yun? Tanungin nyo na lang si yung Arizona branded. Tama na nga yung fuck, Mary Kill. Sa Arizona banding na natin yung pag-usapan.
Kailan ulit kwentong palibog? Baka this weekend. Kasi ayan, relax na ako. Ganyan. Sige. Hana, go-host ka ba na nakakasal? Go, i-chat nyo ako kahit anong hosting, anong racket pa yan. Go, CJ. Anong host? Go ako sa lahat ng mga hosting racket. Like, I'm very down to it. Kung meron kayong mga year-end, Christmas party, meron akong year-end na mga Christmas party, mga ganyan, mga ano pa ba, Undas party, mga Bonifacio Day party, Rizal Day party, go! I-PM niya lang yung booking email ko kung gusto nyo. Nalaban ako, go! Christmas party sa school, go! Lilaban ko yan, kahit saan pa yan. Pwede ka ba kunin ninang sa kasal? Pwede po, pero ang i-gift ko po mga 25 pieces na hollow blocks. Mainit ba sa iyo, mother? Sobrang lamig. Ate Chay, nanonood ka ba? Ate Chay, di ba nagpabili ka ng Panadol? Nabilhan kita. Kasi nung parang show namin sa Sydney, parang kinabukasan ata, or the day before, parang lalagnatin ako. So pumili kami nila Ivory ng gamot. Tapos nakita ko yung pinapabili mo, binili ko na agad. As in, guys, like parang di ko na maramdaman, parang nahihilo na ako na naaantok nung time na yun. Parang wait lang, parang naaano ako. Bakit parang ang bongga ng mga gamot sa ibang bansa? Yung mga Panadol, Tylenol. Parang bongga siya. CJ, sagutin mo nga. Bakit parang sobrang effective niya kumpara sa mga sa mga paracetamol dito. As in, like, nung uminom ako noon, parang after 30 minutes, parang masigla na ako agad-agad. Oo, effect siya agad. Like, alam niyo ang unang nakadiscover ako ng ganyan is nung 2023, nung bago pa ako naging roger. May time na sobrang siksik yung schedule na parang isang araw, 3 racket, the next day meron na naman sa iba't ibang lugar. Tapos, ang nangyari nun, parang nalagnatin na, kami lahat sa backstage, nalagnat na. As in, like, nagnat ka kaming lahat, parang inuubo kaming lahat. Bikenemen yung naalala ko. Parang sa pagod nga. Tapos, as in, ang ginawa ko lang, binigyan ako ni Tichay ng Tylenol. So parang, hala? After parang bakit parang energized ako agad? So after nun, guys, nung parang nagkasakit kami na parang sa sobrang pagod, lagi na kami may baong Beroka, ganyan. As yan, mga gift. Gusto rin ng mga gift ideas. Yan, mga Beroka, guys. Promise. Beroka, mga mga ganyan. Yung mga nagagamit talaga. Correct, dito ilang araw ka pa. Oo nga, dun talaga parang ang bilis-bilis, sobrang effective niya. Parang, oh my God, I love it. I-try nyo yan. I-try nyo muna magkasakit. Try nyo magkalagnat. Sige. Tapos, bili kayo ng Tylenol. Kasi bongga siya, mother. Kwento mo naman. Ano daw? Matindi din kasi straight ang sakit dito, kaya malakas gamot. Oo nga. Okay. Kwento mo naman experience sa bahay nila Ivory. Alam nyo guys, sobrang bait ni Ivory sa amin. Sobrang hospitable and accommodating. Punta kayo sa bahay nila, tapos, ang ginawa namin nila Ivory. Punta kami sa bahay nila, nag-chill muna kami, tapos, naghalungkat kami ng mga wigs niya.
Yan, bukas-bukas ka ng mga wig, ganyan. Ano, Ivory, do you sell this for ganito, ganyan? Te, parang binuburaot na lang namin si Ivory talaga. Tapos, ayun, sabi niya, benta ko na lang sa iyo yan. Ganito, ganyan. Sige, sige. Pero hindi ko lang ako nabili daw. Nakalimutan ko. Tapos, after nun, dinala niya kami sa Sydney Opera House. Yan, gala kami doon. Walking, pak. Tapos, sabi niya, dalhin ko kayo sa sa area nila daw kasi meron siyang mga alam na mga food spots, ganon, mga Asian. Sabi ko, sige, gusto ko ng milk tea. Tapos, sige, ayun, dinala kami sa parang Chinatown. So, bumili kami ng milk tea. So, bumili kami ng parang mga stick. Sabi ko sa kanya, tapos alam niyo guys, delivery niya kami ng milk tea, nakakahiya. As in. Tapos, ano nang nilibre niya? Ayun lang naman ang nilibre niya. Yeah, yun lang. Tapos ayun, parang, after namin kumain, pumunta muna kami sa bahay nila, nag-chill, doon na kami binok ng Uber. So, doon na kami nag-makeup ng feminine night. Yung, babaihan kami ni Kiana. Tapos humabol lang siya sa, yung tawag niya, humabol siya sa party ng madaling araw. Mabait si Ivory dahil. Tapos binila niya kami ng alak. Tapos sabi ko, do you want us to split the pay, ganyan. Tapos sabi niya, no, ako, siya daw bahala kasi parang tawag ito. Sabi niya, I'm used to the prices here but you're not. So, okay, sige. Go, perfect. Kasi guys, alam niyo yung shot nila doon is parang $15. Magkano yung $15? Mga 400. Parang same lang pala dito. Yeah. 400 or mga 500. Abot na nila ng 500 siguro. Kasi mga baso talaga dito, $20 yan, day. Di ba, CJ, nilibre pa ako ni CJ, guys. Thank you, CJ and Carl. Nilibre nila kami ng shot ng alak. Ay, yung baso. Yung isang baso. Kaya nga naiya ako kasi $20 nga. 1,000 siya. 25 o yung cocktail. Kaya thank you, CJ. May mga afamang lumapit. Alam nyo, guys. Alam nyo. Kasi nag-feminine night kami. Pero ang daming nakaka-appreciate sa amin, te. Parang, you look so gorgeous. Pak. Tapos may isang after no, nag-stonewall kami. Tapos lumipat kami ng ibang bar. Yung bar na may roof deck. Tapos, yun, nag-yose kami. Ganyan. Tapos may parang tomboy yun siya. Tapos sabi niya, hey, you look so kuanda. Parang like, from a lesbian perspective, sobrang attractive ko daw. Oh my God, thank you. I feel so validated. Ganyan. I feel so validated with my cross-dresser vibe. Ganyan. Ay, my God. Sobrang tuwang-tuwa ko na. Parang ang dami gorgeous daw. Teday. Pinabash niyo ako dito sa Pilipinas. Pero, doon, ganda-ganda ko, te. Pag nag-trans ako. Talagang mo trans. Cross-dresser lang. Kaya nga, CD night kami. CD night, feminine night. Ang tuwa, nakakatuwa. Like, kasi sila doon, parang appreciative sila. So, parang, I love it. Yung parang, and guys, hindi ko naman drag, sa mga aesthetic, yung ganong makeup. Ano lang naman, parang, kasi gusto ko sa drag transformation. So, nag-chat si Ki sa channel niya, ma'am. So, ipaki ko, guys. Papaki ko kay Kiana. Sa post yun sa, As in, sobrang tuwang-tuwa ako noon. Para kung tama ka ka, Zayman, yung sinabi mo na parang AFAMAC, ay parang Phil-Am vibes ng laking Texas.
Kasi gano'n yung vibe. Tapos ano pa ba? Ano bang mga highlights doon? Tapos ano? Lagi kaming may alak. Oh my God, sobrang gandang vibe kami noon. Kasi laging may nagbibigay ng alak. So parang, oh, this is for feast for me. Oh my God, thank you. Ganun. Pop. Inom. Ganon. Tapos, wala. Nalilibre kami. Docs ka ba mga OC? Bakit ka pa wala akong ginanon doon? Ano ba? Mano ba yan? Buga ka ng... Ay! Sorry na pindot ko, Sizang. Sorry. Best alak. Hindi ko alam. Ano ba mga best alak doon? Actually, same lang naman eh. Yung kung anong alak sa mga bar dito, parang same lang din doon. Yung mga vodka, yung mga tequila. Ay, pareho lang naman. Yung mga brands na andun, parang andito lang din. Ayun, parang ano pa ba? Yung mga food, nakakamiss lang yung kanin talaga. Pag, syempre kami, nasa hotel lang kami, yung nakakapagluto. Nakakamiss yung kanin. Oo nga, ito pa bawal din mag-vape sa loob ng club. Dito, diba sa Pilipinas pwede lang. Doon talaga dahil. Tapos ito pang culture shock ko pala. Ito pala si CJ and Carl and Cassandra and my mga Australian friends. Doon, nasa left side sila lagi. Hindi ba dito tayo, nasa right? For example, nasa escalator ka. Di ba tatayo yung standing is sa right side. Tapos yung bet mo mag-walk, doon ka sa left. Eh kami, sanay kami sa left, di ba? Nakapagalitan kami dyan. So, ayun, yun lang. Nasa left sila lagi. Ay, ito pala guys, nahuli ako ng girl na nagbi-vape. Ito, share ko na lang to. Kasi, ito, umihi ako noon. Tapos, after umihi, paglabas ko ng CR, babae yung guard, ang cute niya. Tapos, nag-vape ako, gano'n ako. Gano'n ako. Tapos siya, andun siya sa baba, sa may pinto, nakita niya ako na nag-vape, tapos gumanon yung mata niya. Oh my God, nagulat ako sa baba, oh my God, I'm sorry. Tapos sabi niya, I caught you. Gumanon siya, cute. Gumanon siya parang, oh my God, I'm so sorry. Tapos siya, it's okay. Ang cute niya guys, so parang ang bait mo naman. Ang bait niya, parang, I love it. Sobrang good siya. Alam niyo sa TikTok, yung ang kulit, yung gano'n siya, parang sobrang Pinoy vibes. So, oh my God. Fine. Oh, buti na lang hindi ako finay ni ate. Kasi pag na-fine ako, pagkano po yan? $300 ang fine. Oh my God, ang mahal. Kulong niyo na lang po ako. Hala, hindi ako nakakain ng Vegemite. Sad, pero go lang. Madaya pa ang pogi sa Australia. Alam niyo guys, parang ang mga pogi sa ibang lugar, parang it's very subjective. Kasi depende kasi sa definition mo ng pogi, ganyan. For me, madami. Oo. Madami siya kung sa opinion ko. Wala na kasi Pilipinas na ako. Mas ano ba mga doon? Ang sweet nila Era kasi as in, hindi kami nagutom doon, hindi kami naka-feel ng kasi sa bahay pa lang nila sobrang busog na kami, ang dami namin pinagkakakain. Dito lang nga ako sa bahay namin. Wala na ako sa Australia. Nasa Manila na po ako.
Kapag nag-travel ka ma, anong una mong nilook forward? Ayan, good question. Good question ka dyan. Siya. Okay, so one star ka sa akin. Nilook forward ko is yung yung downtown area. Yun ba? Kasi pag pag sobrang vibey niya, pag naglalakad-lakad ka, alam mo yan, parang ang cute naman maglakad dito. Yun talaga, parang, oh my God, I love it. Tapos, pangalawa, pagkain. Tapos, pangatlo is, Jollibee. Pag may Jollibee doon, pupuntahan ko talaga. Ay, wala sa Manila ka na pala. Opo, kakauwi lang po namin kanina umaga. Kaya pag uwi ko talaga nakatulog agad. So, ito pa pala guys, like my God. Alam niyo ba, pag uwi ko dito, syempre tagong dala. Hala, sira lahat ng elevator, day. Sugulat ako, my God. Sira lahat ng elevator. So, nag-antay pa kami for parang 20 minutes. Pagbalik mo dito, nagala ka namin sa zoo para makita ka na kuwalan ka. Oo nga. Sana next time medyo mahaba na. Kasi, ang kasi yun, parang, kaya sabi ko kay Jera, 1 week lang tayo kasi meron pa akong mga racket na nakabook. Tsaka guys, first time ko din makatry ng beach na sobrang lamig. Nag-try kami ng beach, nag-beach kami doon. O isa lamig, like, parang, nung una, nung una pinuntahan namin na beach, yung Sydney, yung Bondi Beach, parang, parang sobrang enticing sa tignan kasi ang daming naliligo. So, ako naman parang, naligo na nga tayo kasi parang ganda ng beach, ganyan. Day, paglusong namin ni Kiana, parang tinusok-tusok kami ng mga karayom sa sobrang lamig. Oh my God. So cold. Sobrang lamig. Tapos parang, wait lang, parang, ano ba itong ice bucket challenge? Ganon. Tapos, parang, may tinuro sa amin yung friend namin doon. Sabi niya, inom ka ng isang, may maliit na kasi na alak doon. Yung parang, maliit na vodka mix. Tapos, sabi niya, you try to drink that. Ganon ganyan. Drink kami, inom. Like, i-chug mo yan para mainit katawan mo. Effective siya, Day. Bernie, I love you. I miss you. I miss you na, Bernie. Gusto ka na. Sobrang lamig, Dan. Wala na, parang hindi namin bet maligo. Kasi parang, di talaga siya. It's not for me. Tapos, dun din sa Brighton Beach. Cute noon. Sobrang lamig din niya. Bakit ka naka-zoom? Baka cellphone mo yan, Bernie. Naka-surf ka dito, hindi. Di ako marunong maganyan. Pero doon, parang ang daming nagsa-surf. Ano pa ba? So, ang cute. Tas, parang doon, kailangan mo may sasakyan. Kasi ang uso doon, may isang CBD lang na malaki, yung pinaka-downtown talaga. Tapos, yung mga residential area, medyo malayo. Parang kumbaga, kung ang central business district dito, kung ang CBD dito sa Maynila is, let's say lang kasi madaming CBD dito, may BGC, may Makati, may Ortigas, may ganito, ganyan. Let's say, ang CBD dito is ang BGC. Ang bahay ng mga tao nasa nasa Cavite, nasa Rizal, like, sobrang layo pa talaga, like. Tapos, ang ganun doon, guys, for example, ang bahay nyo is 34 kilometers from the CBD. Kaya lang siya ng 25 minutes is, ng trip ng 25 minutes. Hindi siya, tulad dito na parang, papuntang Naiya na 12 kilometers lang sa bahay, parang isang oras mahigit. Share ko lang. Nag-rant lang ako. Alam niyo yan, parang, pag galing ka sa first world country, tapos,
Pag galing ka sa first world country, tapos babalik ka sa Pilipinas, parang, ay, catch up naman. Doon talaga every time na pag umuwi ako, di ba Tichay, pag, example, ako, Singapore talaga, Singapore talaga yung pinaka ako, parang, oh my God, ang pangit ng Pilipinas. Yung parang, ang ganda ng airport doon ha, nung pag-pauwi namin, oh my God, so chill, so like a vibe yan, gano'n. Pag uwi dito, ang pangit ng airport, ang ceiling, parang nasa hospital ka, gano'n. Tapos, pag basta wala lang, parang we deserve better, char. Facts yun ha, hindi ako kasi dito talaga parang, yun lang, yung traffic. Kasi kanina, naiya ako, nagkamandaluyong lang ako. 60 minutes yung, biyahe ko. Nakatulog na lang ako sa, sa sasakyan. Pero, for me, mas maganda pa rin yung vibe ng drag show sa Pilipinas. Ibang-iba talaga siya, guys. Like, parang, hindi mo siya mako-compare. Like, yung, alam niyo yun, yung parang vibe lang, parang OA yung support. OMG, what even pwede mag-train in correct. Dito parang, paakit mo pala ng LRT, wala na, pawis ka na, tay. Paano yung naging adjustment niya since advance ng 3 hours doon? Actually, hindi namin naramdaman kasi pag tungtong mo sa ibang bansa, automatic na yung cellphone mo na mag-change ng oras. Ewan ko kung nakasat yun sa inyo pero sa akin, nakasat siya na automatic yung oras. So, pagdating ko doon, na automatic na siya na alas 10. So, wala lang, parang in-imagine ko lang na, okay, alas 10 na yung oras. Ganun lang. Correct to self-check-out. Ay, self-check-in. Alam nyo, yung parang, pag-uwi, yung yung parang, sobrang high-tech na, yung, ikaw na mag-check in sa sarili mo, ikaw na maglalagay ng bag tag, ikaw na maglalagay sa, yung automatic na baggage drop. Sana all, may ganun. Dito talaga parang, kailangan pang pumili lang sobrang leching haba. Grant. Sorry ko na grant. Yun lang naman guys. Kasi yung lalamove ko. Thank you pala sa mga gift nyo. Kinain ko na yung ibang timtam. Correct, di ba literal 4 hours talaga na kailangan andito ka sa airport. Doon talaga parang pwede nga kami na dumating na lang ng 1 and 30 minutes. Correct, super efficient. Ayun, yun lang. Yun lang ang mga observations. Oo, maaga lang. Yun lang din pala ang hindi ko bet. Yung parang ang aga-aga nagsasara ng lahat. Yung parang, ay, wala na yung bar, alauna tapos na. Dito parang, can't wait. Can't wait to watch sa Pinas Hana. Feeling ko doon baga pagkawalang hiyak. Grabe ka talaga, CJ. I love your energy. Parang, nakailang Milo ka, nakailang Sting ka, nakailang Cobra ka, nakailang Red Bull ka ba today? Yung parang, iconic. Feel ko CJ, tayo magiging friends dito. Kasi parang, saya-saya mo lang. Parang, energy ka. Ang saya nung, guys, parang sana may ganun din dito. Yung parang drag karaoke. Ang saya ng drag karaoke din. Kasi parang open mic siya. Tapos may isang drag queen na host. Siya yung kumbaga host. Yung parang, okay,
next in line, sige nito, may QR line, scan mo siya. Kung gusto mo kumanta sa stage, scan mo lang QR mo, tapos ilagay mo lang kung anong kanta. Ayun. Parang ang saya-saya niya. Yung parang vibe lang, hindi siya ano. Shout out ko na din pala si Pamela. Si Pamela, ano yon, taga Iligan yun. Andun siya sa show sa Melbourne. Tapos ang atake ni Pamela, buntis siya, te. Tapos sabi niya sa akin, nakakanta ako ng Waiting for Tonight. No, go! Ganun. Nag-scan sila ng asawa niya. Kumanta siya ng Waiting for... Ang ganda-ganda ng boses niya. Para siyang... Singer ka ba dati sa bar? Sa mga Paddy's Point? Kumanta siya ng Waiting for Tonight, eh. Kami ni DJ Era, tsaka Kiana, binakapan namin siya. Tapos si DJ Era nag-choreo. Ayun. Marong sa'yo, I love it. Tapos, si CJ kumanta siya na Pink Pony Club. Tapos si Cristel kumanta siya ng Zombie. Kasi pa kayo bang mga kumanta ng mga Pinoy doon? Madami. Kumanta si DJ Era na Pantropiko, hindi naman alam. Sinayaw ko na lang. Tapos nakakatawa pa kasi wala akong dalang ibang damit. Nakalimutan ko. Tapos so ang nangyari is naka-hotel slippers lang ako. Tapos yung pang makeup ko na polo. Ito lang guys, palubat na ako. Kakarating yun today. Oo, kakarating lang namin kanina, Cassandra. Mga 7. 7 a.m. Nadala. Oo, nakapag-wear is my husband ako doon, te. Pero pahinga ko lang yung damit na yun. Ang dami ng punit, te. Balik ka na kasi dito. Sana nga. Gusto ko, Cassandra. Nag-usap na kami ni DJ Era daw. Gusto kong bumalik dyan. At gusto kong may Arizona banding dyan. Oo, nabutas yung hotel sleepers ko. Correct, 3 months pa yung ano ko. Hotel visa. Yung visa. And also guys, I would like to 50k na tayo dito sa aking account. So, I'm very happy to see us getting bigger and bigger and bigger and bigger. Ayan. Mag-beanie shirt pa ako. Ito yung mga peking beanie shirt sa TikTok dati. So, dami ko na-meet doon. Share ko lang pala si Anaconda. Yung sa Sydney, yung namin doon, dressing room, kailangan namin pack in, pack out kami doon. Pakinggan ko Tichay kasi di ba, RM. Ano ang ginawa namin doon? Kami Ate Chay? Pack in, pack out. So, parang sa rampa, yung ginagawa natin, parang sa rampa, dapat igras na tayo ng mga gamit by gatong oras kasi may mga queens na mag-take over. So, pack out kami kasi si Anaconda ang lipat na sa room namin. Tsaka yung mga kasama niya. Tapos, nagsabi na si Anaconda sa amin, kay GJL, kasi doon kami mamit. Tapos, ayun, tumating si Anaconda.
Ang bait niya, dahil hindi niya kami minadali. Sabi niya, just take your time, I'm not really in a rush. Ganyan. Oh my God, okay. Kami naman nahiya, so parang binilisan namin. So, napakilala ko sa kanya, hi, Anaconda, I'm Hannah Beshi, ganyan. Girl, why are you introducing yourself? Sabi niya sa akin, girl, why are you introducing yourself? We've met before. So, really? Did you still remember me? So, of course, girl. Sabi niya, ganun daw, parang, basta, tinest ko yun, sabi ko, oh, where did we meet? Ganyan. So, we did a gig in that shitty park before. We did that shitty gig in the park before. Naalala mo pa pala yun, yung racket dun sa Alabang. Yung shitty gig daw. Yun. Sa Alabang, yung Beyond Limits na racket. Naalala niya pa ako. So, ang cute kasi naalala niya pa ako. Tapos, parang, nag-chat siya sa akin after. Yung parang nag-post ako na picture. Nag-PM siya, ganyan. Ang cute ni Anaconda, ang bait niya, guys. Tapos, si Kiana din, naalala niya din. Parang, grabe. Oh, like, sobrang bait niya. Ano pa ba? Isa pa may na-meet ko doon. Ang dami ko na-meet na queens doon. Ano totoo ba? Sabi niya sa DragCon. Oh my God. Ay, hi Pia. Alo, naglagay siya ng toy, guys. I-fetch niya to. Fetch. Dali mo dito. Si Pia. Ano naman siya? Meow. Diba? Yun na lang. Kita siya. Papapatch na. Dito lang sa malapit. Ay, ayaw niya na. Ayaw ka na. Laki mo na. Ang laki niya na, guys. Miss mo ko, ha? Miss me? Pia. Alika. Ali ba? Pia. Oo, girls siya. Okay pa. Hi kayo kay Pia. Yeah, hi daw. Ay, huwag ka matakot. Natakot sa cellphone. Hi. Pia. Ay, ang dami pa mga damit. Pia. Laki nila, guys. Oh. Tapos, bigger lang siya kasi nag-i-inhit na siya. No. Inhit ka na, no. Oh, ang dami niyang toys. Kaya alam niyo, kasi ako, pag may nakakita ko sa TikTok shop na mga laruan, binibili ko agad. So, ang dami kong biniling mga laruan na mga, mabinili si Chico sa angko na yung mga maliliit na parang daga. Tapos, ang alam nyo guys, ang sobrang cute kasi pag gising mo,
yung mga dagang laruan niya, nila-line up niya sa harap sa sa gilid ng kama or sa pinto. Mm, 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 mm. Oo, pagising niyo, yung mga laruan niya, naka, nakapila na yan. Nakapila na yan sa sa pinto or sa gilid ng kama. So, ang dami-dami. Kasi gusto niya na mahilig siya mag-fetch. Laki mo na. Princess Pia. Queen Pia. Gusto ko na rin kumuha ng bagong pusa. Para may kaibigan siya. Para hindi siya lonely dito sa bahay. Gusto ko ng brown. Or kung may kakilala po kayo nagbebenta ng brown na pusa, hindi ko muna papastad si Pia ate. Gusto ko muna magkaanak siya. Kahit isang batch lang, this pastad na natin para hindi siya maging uncomfy. Yeah, gusto mo mag-away kayo ni Ginger B? Ha? Sabog kayo ni Ginger B. Mataas lang siya. Ay, pa-stud pala ang tawag doon. Oo, akala ko yung stud pakapon. Hindi pa, baka pag nag 1 year plus na siya. Tingnan nyo guys, di ba? Tingnan nyo ha. Pia! Pia! Ang cute niya, oh. Pia. Di ba pag nag-slow blink siya, meaning ibig sabihin nun, I love you. Nag-slow blink siya sa akin kanina. Dry food yan siya, hindi. Halo po, na dry food tsaka wet food. Dati ginagawan ko po to ng wet food eh. Pero nakakatamad pala. Kailangan ko ng kasi. Ng pressure cooker. Sobrang curious na din. Ano niya? Sorry. Si Chico bumili nito ate. Hindi ko alam kung saan to binili. Laki na mata na, laki na mata na. Maldita. Naka-airplane ears siya. Na ano eh. Tas, walking namin yan kahit pusa yan. Kailangan winowalk siya para, alam mo, para hindi siya mabilis, para madami siyang ma-discover sa paligid.
Correct. Namiss niyo ako. Halika na. Halika. Halika. Gusto lang ng prinsesa pa lang dyan. Yun na guys, bye-bye na. Mag-unpack ako ng mga gamit. Litter sand suggestion. Hindi ako ang bumibili ng litter sand niya. Si Chico, kasi mas alam niya yon. Ako binibili ko lang yung mga pagkain, mga laruan. Yes, Angelique! Meron akong pusa, si Pia. Aray! Mukhang kagate. Lalalala, gigil. Si Pia. Hoy. Hoy, tingnan mo. Nakakatakot na siya. Bye-bye. Hindi ako nakakainin niya. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Naiiritas siya. Bye-bye.